Hallelujah. May tanong pa ako sa inyo mga kapatid. Hallelujah. Sino bang walang kaibigan dito? Ako. Taas ang kamay ng mga walang kaibigan. Sa mga kapatid na wala kayong kaibigan, hindi pinloban mga kapatid. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So, dumako na po tayo sa ating lesson. Ang ating pong lesson po, ito ay lesson 3. So, God, His work, and His way. At yung lesson natin ngayong araw na ito ay the greatest friend, mga kapatid. Praise God. So, alam naman natin mga kapatid, bawat isa sa atin ay may mga kaibigan. Meron tayong friend, meron tayong good friend, at best friend, mga kapatid. And friends of friends. Praise God. So, next slide po. Start na po tayo sa ating slide. Praise God. So, napakasarap naman talaga na mayroon tayong kaibigan, mga kapatid, diba? Kasi hindi tayo mabubuhay dito sa mundo na wala tayong kaibigan. Hallelujah. So, ang ating focus ngayon, mga kapatid, sa ating lesson ay it's a wonderful to have a friend, and to be a friend, the greatest friend of all is Jesus Christ. Hallelujah, mga kapatid. So, and then the key verse natin, so ayan na po yung Proverbs 18:24. So, a man had friends, must shew himself friendly, and there is a friend stick closer than a brother. Okay? So, next po, slide. Tapos, itatakin naman po natin yung mga kapatid. Ito yung lesson scriptures natin. So, hindi ko na siya isa-isahin kasi doon sa lesson natin di-discuss naman po yung iba dyan, mga kapatid. Hallelujah. So, and then next po. So, kung gusto niyo pong i-picturean, so yan po. So, yung scriptures lesson yan, continue po. And then the next one. So, ito yung lesson outline natin. So, characteristic of a friend. So, ano bang meron ano ba ang characteristic of pag-ugay na meron ang mga kaibigan natin? So, ito yung i-discuss natin. A friend loves at all. A friend is supportive. Ito yung example of friendship. Nakulang ng D, mga kapatid. Pasensya na po. So, si David and Jonathan, i-example natin yan. Si David and si Mepo, Boset, at saka si David and Hosai. And then, person who need a friend. Sino ba yung mga tao na mas nangangailangan ng kaibigan? Hallelujah. So, it is the opportunity and privilege na, and then the widow, the orphan, and then the weak. And of course, yung last topic na napakagandang topic po is Jesus is the ultimate friend ng bawat isa sa ating mga kapatid. And Jesus knows the needs, Jesus knows the need, Jesus shows compassion, and Jesus comes to rescue, mga kapatid. Hallelujah. So, next slide po. So, hallelujah. So, God created, unang-unang create ng ating Panginoon, mga kapatid. Si Adam, okay. So, bakit tawag dito? And then, sabi ng Panginoon, kasi nga, ayaw niya na nag-iisa si Adam, at ayaw na gusto niya magkaroon ng companion o kasama si Adam, kaya ginawa niya, create niya si Eva. Hallelujah. So, lumikha siya ng babae. Kaya sabi nga ng Diyos, ayaw niya na maging mag-isa, malungkot si Adam. So, gusto ng Diyos na may kasama si Adam, at ang unang kaya lumikha ng Diyos babae, ito ay si Eva, naging asawa at unang kaibigan ni Adam, mga kapatid. Hallelujah. So, hallelujah. Tapos, ito nga po na ang friendship is invaluable relationship between the two people. So, it based on love. And there are a degree of love. And so, there's a degree of friendship, mga kapatid. Hallelujah. So, yun nga mga kapatid na meron. So, ang mga kaibigan, so, ay napakahalagang relasyon sa pagitan ng dalawang tao. At ito ay based sa love ng mga kapatid at saka may degree of love and degree of friendship. So, yun nga na nabanggit kayo ng friend. Ano ba magkakaiba ng friend? Good friend at best friend. Hallelujah. Praise God. So, pag sinabing friend, someone you know well, right, and can talk to, but the connection is not always deep. Ibig sabihin, kilala mo lang siya, pero kilala mo siya, pero nag-uusap lang kayo, parang halimbawa, nakita mo lang siya sa isang occasion, gano'n na naging kaibigan mo siya, hallelujah, or mga chismis, hallelujah, minsan diba ganyan.
sa chismisan, nakikibigan mo lang siya, yung mga kapatid. And yung pero hindi mo, hindi ka makapag-rely din sa kaibigan na yan in times of serious trouble, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So, yung good friend naman, mga kapatid, hallelujah, o mabuting kaibigan, a person you can trust and rely on help and advice on occasional basis. So, ito yung pag may problema ka, tatawagan mo ako, di ba? May problema ako, ganito. Or kung may problema ka sa love life, di ba? Unang-una, tawagan mo yung good friend mo kasi pinagkakatiwala mo, nagtatrust ka sa kanya, mga kapatid, di ba? So, hallelujah. Pero, so, yung kaibigan na ito, yung naaalala yung birthday natin, babatiin tayo, hallelujah. I-check ka, uy, ano nangyari, kamusta ka, ganyan, mga kapatid. At ito rin kaibigan na pinipili mong mag-hangout, lumabas, mamasyal, kung ano man yung, kung worthy, yung ibang mga worthy, iayain, mag-aano kung saan sila pupunta, hallelujah. And you feel mutual respect and care of each other, well-being, and the source of your support. Hallelujah. So ito rin yung mga kaibigan na susuporta sa ating mga kapatid. Pero, ito yung best friend mga kapatid, hallelujah. Best friend o yung matalik nating kaibigan. So, sino may mga matalik na kaibigan dito mga kapatid? Taas ang kamay. Praise God, hallelujah. Bakit na-test meron kang matalik na kaibigan? Matalik na kaibigan sa buhay natin ngayon. Siya yung nandiyan dyan sa akin with the test. Hindi niya ako hinusgahan sa halin pinapalaki. Praise God, hallelujah. Yun nga, sabi niya, your closest confidant, someone with whom you have proper and deep bonds. So, meron kayong malalim na samahan, mga kapatid, hallelujah. And alam yung inside and out mo, alam yung mga sekreto mo, hallelujah. Alam ko ano yung mga nagawa kong yung mga kalokohan. Kasi di ba, ganun tayo mga kaibigan, di ba? Yung best friend natin, alam niya lahat kung anong pagkatao natin, hallelujah. And then, they are consistently there for you. Ayun na yung nandiyadyaan para sa atin, hallelujah. Best friends forever. Praise God, hallelujah. So, hallelujah. And then, and then, they are consistently there for you, not just for the high, for low. Ibig sabihin, anytime, andyan siya. Maging maayos mo ng buhay mo o hindi, andyan yung ating best friend. And you can trust Him for everything, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. So, yun. Actually, share ko lang, nung kabataan ko, nung lumaki ako, marami akong mga kaibigan. Meron akong isang close friend. Pero yung best friend, wala po ako nun. Sa tao, pero ang naging best friend ko ang Panginoon na ng time na dumadaan ako mga kapatid sa hirap ng buhay. Hallelujah. Ayaw kong umiyak mga kapatid. Praise God. So, okay, hallelujah. And then, praise God. So, friendship is begotten by mutual interest. For example, yung mga person attending the same church o tayo mga kapatid, hallelujah. And then school or working for the same company, while the minister are superficial relationship are born and are short-lived, some them because of the enduring friendship. Praise God. Hallelujah. So next slide po. So, it is not good for a person to be alone. So, yan yung mga kapatid na every person needs a friend. Na na-discuss natin yung mga kapatid. Hallelujah. And then, but there are friends of the family, but there also should be friends in the family. Even at the first human friends were husband and wife. So, yung mga kapatid. So, ang una pala nating best friend, ay ang mga asawa natin, hindi kaaway. Wow! Praise God. Praise the Lord! Ngayon mo lang nalaman yun? Praise God. So, mga kapatid, kasi bakit nga ba bakit nga bang asawa, spouse, wife, yung una nating best friend? Kasi ano dyan sila na gumagabay sa atin, hallelujah. Ano dyan yung tawag ito, magsasanib kayo para sa ikakabuti ng bawat isa sa inyong pamilya. Praise God, hallelujah. Praise God. So, my best friend now, aside from God, is my husband. Praise God, hallelujah. Sa anak ko. Hallelujah. Kasi sabi nga ng
hallelujah mga kapatid. Kung yan ang unang ginagawa ng tao na maging magkaibigan ang mag-asawa, babae at lalaki, ay blessed po yung mga naghihiwalay mga kapatid. So kasi ibig sabihin, kaya sila naghiwalay kasi hindi sila nagkakaintindihan. So yun nga, kailangan ang babae ay magpalaya sa lalaki. Praise God. O magpasakop in the record. Praise God. So, kaya ito mo yung mga asawa, mga kapatid, hallelujah, ay mahayan. Best friend, unang best friend natin kasi sila yung unang natin pagsasabihan ng ating mga problema. Sila mga kaalam, at sila rin ang tutulong sa atin, mga kapatid, hallelujah. Praise God. We have to be open sa ating asawa, mga kapatid, hallelujah. Next, please. So, dumako na tayo, mga kapatid, sa character of a friend, hallelujah. So praise God, dun sa a person who is truly friend possesses certain characteristic which distinguish him from those who are not. Friendship is often tested and in many cases destroyed, but if the characteristic of the true friendship prevails, the relationship is preserved, hallelujah. Praise God. So, una po natin yung a friend love at all time, hallelujah. So sabi nga doon niya, pangapatid sa Proverbs, hallelujah. So sige, so sabi nga sa friend love at all. So, love is the foundation of the friendship, hallelujah. And if the reason friendship exists, hallelujah. Kasi number one naman talaga ang love. Kasi kung wala ang love, paano mo mamahalin yung isang tao, mga kapatid, diba? Mahirap mahalin ang, lalo na kapag kaaway mo. Lalo kapag yung asawa mo kontra ng kontra sa'yo, diba? Napakahirap mahalin mo. But because of the love of God, mahal natin. Praise Jesus, hallelujah. And love is the energy that creates friendship and is the driving force that persuades it, hallelujah. Praise God. And a person will love his friend for no particular reason, hallelujah. He will love his friend of many reasons, but love still motivation force, hallelujah. And next slide po. So yung sabi nga dun sa Proverbs, a friend love it at all times, hallelujah. So, tawag dito, mahalin natin, hallelujah, ang ating mga. And then a true friend remains consistent and loyal, loving at all times. So, loyal and loving mga kapatid, hatandaan po natin yung dalawang word na yan. At all times, ibig sabihin, wala tayong pinipiling oras, yan ay palagi, hallelujah. And so, means nature of genuine friend. So, genuine friend. Hindi ito yung kaibigan ng mga kapatid, hallelujah. Hallelujah. Ito yung walang fake na kaibigan na pag may kailangan ka lang, kaibigan mo, di ba? Praise God. Pag wala ka nang kailangan, ischapera na, praise God, hallelujah. So, they offer consistent support and companionship, not just during the good times, but also when things are difficult. So, ito yung mga genuine friend. So, alam ko naman lahat tayo, meron tayong genuine friend. Hallelujah, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. And next slide, please. So, yung hallelujah ako. So, praise God. Hallelujah. At ito yung hindi ko pa nilagay. Okay. So, ito po yung supporting verses po mga kapatid na kailangan natin sa Job 14:41. Man that is born of a woman is a few days and full of trouble. Hallelujah, mga kapatid. Praise God. Next, balik po tayo, sis. Okay. So, so hallelujah. Next, and then, so yun nga mga kapatid. And then yung pangalawa, a friend is supportive. Praise God. Friend is a supportive. Yan po yun sa characteristic of a friend. Hallelujah, mga kapatid. Kamali ako. So, praise God, hallelujah. Sabi nga dito mga kapatid, hallelujah, doon sa Ecclesiastes 4:9-10, hallelujah. Ang sabi ko, sino pang gusto magbasa? Praise God, Brother Leo, pakibasa po nito. Ecclesiastes. Yes. So, isa lang yung pipiliin ko dyan. So, iba po dyan Two sa... are better than one, because they have a good reward for their labor. For if they fall, the one will lift up his fellow. But woe to him that is alone when he falleth, for he hath not another to help him up. Praise God, thank you. So mga kapatid, hallelujah.
So bilang tao, minsan tayo ay, hallelujah, nag-fall, bumabagsak tayo because of the pressure o yung temptation, mga kapatid. The needs a friend. So kung ganun yung mga kaibigan tayo, mga kapatid, na dumadaan ng ganun, ay ipag-pray natin sila, Lord Jesus, mga kapatid, kasi ito yung napaka-importante. Friend to pray for him. So may mga kaibigan na kailangan may magdasal. Praise God. And to encourage him. Lord Jesus, hallelujah. Praise God. Yeah, he or her, yes. So, and then to remind him that just because of something is wrong does not mean everything is wrong. So, pag nagkamala yung kaibigan natin, huwag na natin itikag, huy, mali yung ginawa mo, maano ka, ganito. Bigyan natin ng chance, ipag-pray natin, at itama na lang natin, mga kapatid, hallelujah. So, huwag natin yung i-condemn yung kaibigan natin, mga kapatid, hallelujah. And which is dapat ipag-pray. If may kaibigan tayo, nag-ipag-pray. O kung halimbawa si Brother Rio, nagsabi sa atin, mga kapatid, may problema ako. So, bilang mga kaibigan niya, ipag-pray natin siya, mga kapatid, hallelujah. Kasi nga, prayer is powerful, mga kapatid. Praise God, hallelujah. At yan ang number one, mga kapatid, hallelujah. So being supportive of a person when he is in trouble is also a good way to make a new friend. So minsan, di ba, minsan may katulad ng tawag dito na naikwento ka na si Miss Christine na nakilala ko lang sa BFC. So dahil doon sa pamagitan na ng mga kapatid na lagi ako napapadala, tsaka siya nagkakataon na naging cashier, naging kaibigan ko na siya kasi nga meron siyang, nag-open up siya ng kanyang problema, mga kapatid. So, that way, mga kapatid, magiging kaibigan natin ng isang tao at mabibigyan natin ng payo rin, mga kapatid, hallelujah, bilang anak ng Diyos, mga kapatid, hallelujah. So, na, that person realized how much we need one another, hallelujah. Na kailangan kasi may mga tao minsan na akala nila solo na nila yung mundo, akala nila solo na yung problema, hallelujah, na nahihiya silang malaman ng kaibigan nila o pamilya nila yung kanilang problema. Huwag po mga ganun, mga kapatid, kasi hindi natin kakayanin ang mga problema kung tayo lang. Minsan kailangan natin may kaibigan. Yes, number one yung kaibigan. Pero of course, hallelujah, mga kapatid, ang number one natin na lapitan, walang ibang ating mahal na Diyos. Ang ating mahal na Diyos, mga kapatid, hallelujah. Kasi siya lang ang number one makakatulong sa atin. Bagkus minsan ako may ginagamit ang ating Panginoon na mga tao, hallelujah, para ay, ito mga kapatid ay ibigay sa ating mga kapatid, hallelujah. And then, and every new member katulad mga kapatid dito sa church, pag may bago tayong mga visitors, hallelujah, so kailangan natin silang, hallelujah, maging kaibigan, hallelujah, at tulungan para ma-establish po nila mga kapatid dito sa church, para bumalik po sila ulit, hindi sila na iisipin, ay, ayoko doon kasi hindi ako welcome dito sa church. So we have to be friends sa mga bagong visitors natin, mga kapatid, hallelujah. And that's our duty to make the initial move, welcome the new person into assembly. Praise God. Next slide, please. So, dumako na tayo doon sa example of friendship. Hallelujah. Praise God. So, ang unang, yung example of friendship is si David at si Jonathan, mga kapatid. Sino ba si Jonathan, mga kapatid? Hallelujah. Si Jonathan, yes, so you are blessed, Brother Jonathan. Ang pangalan ko ay kinuha sa Bible. Praise God. So, who's Jonathan? Si Jonathan po was the eldest son of King Saul. So, he was a valiant warrior, became the closest friend of the father rival na si David, mga kapatid, hallelujah. So, kilala ba natin si David? Hallelujah, mga kapatid. Sino ba si David? Praise God, hallelujah. Yes, hallelujah. Thank you. So, hallelujah. Bagamat mga kapatid ay si King Saul ay may puot, si Jonathan ay naging remain loyal kay David, mga kapatid, hallelujah. So often warning him na siya yung nagsasabi. So si Jonathan ay anak ni King Saul na naging kaibigan o loyal friend ni David, na siya yung nagsasabi lagi kay David kung ano yung plano ng kanyang tatay. Kasi ang plano ng tatay niya ay siya ay ipatay, mga kapatid, hallelujah. Kasi nga, nung time na nanalo si David,
Goliath. So, siya na yung parang kinikilala doon sa lugar nila, mga kapatid. Hallelujah. So, siya na yung gusto ng maraming tao. Si King Saul, parang hindi na siya anointed ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. So, ang nangyari po, si Jonathan ang naging dahilan o ang tumulong kay David para siya po ay makatakas. Hallelujah. Praise God. So, yun po. So, ang ano po dito mga kapatid, na kasi sa sobrang selos ni Saul, yun nga yung intent niya na ipapatay si David. Hallelujah. At yun nga mga kapatid, na dito mo makikita yung yung pwedeng magkaibigan ni David at ni Jonathan. Kahit tatay ni Jonathan, si King Saul, ay talagang yung pwedeng close niya kay David ay ando doon mga kapatid. So isa yan sa mga example. And dumako naman tayo sa next slide please. Si David at si Mephibosheth. Mephibosheth, hallelujah. Sino nga ba si Mephibosheth? Praise God, hallelujah. Si Mephibosheth was this able son of Jonathan and grandson of King Saul. Hallelujah. So praise God. So itong mga kapatid, yung relationship between King David and Mephibosheth is one of the profound kindness in grace rooted David the friendship with kay Jonathan. So sa pagkakaibigan nilang dalawa, mga kapatid, hallelujah. So i-share ko na lang po yung story. So, yung anak ni Jonathan na si Mephibosheth ay isa po siyang baldado. Hallelujah, mga kapatid. So, during nung time na nanalo na at naging king na si David, praise God, hallelujah, may nakakita sa anak ni Jonathan na si Mephibosheth, mahirap pa sabihin kasi na pangalan, Mephibosheth, hallelujah, praise God, hallelujah, na naninirahan siya at hirap na hirap sa buhay niya. So yung covenant ni David kay Jonathan, hallelujah, na ang sabi niya mga kapatid, ay itutulungan niya. Tutulungan niya ito yung anak ni Jonathan, praise God, hallelujah. Hallelujah. So ginawa niya mga kapatid, hallelujah, bringing him from his hidden life of poverty to live and eat at the king's table. So talagang trinato niya si Mephibosheth, mga kapatid, hallelujah. Dahil nga sa pagiging magkaibigan nila ni Jonathan, praise God. So, hallelujah. So, ang gustong iparating po sa atin ito, mga kapatid, hallelujah, na bilang, kung ano yung mga nangyayari sa mga panahon dati, nangyayari rin sa kalusukuyan, kalusukuyan o present, mga kapatid. Present, kasalukuyan, present, mga kapatid. So, nangyayari ngayon din sa atin, hallelujah. So tayo mga kapatid, bilang, halimbawa, tayo mga kapatid, may kaibigan tayo, di ba? Halimbawa, ako katulad, hindi ko nalala yung sarili ko mga kapatid. So isa akong produkto ng paaral ng mga kapatid, di ba? Hallelujah. So tawag dito, yung tumulong sa akin nung ako'y nag-aaral mga kapatid, hallelujah, which is hindi naman niya kailangan ng tulong kasi financial stable naman sila. Mga kapatid, hindi ko pa rin, hallelujah, tinatalikuran yung mga nagawa nila sa akin. So, in what way ko ba ginagawa yung mga kapatid? Hallelujah. Ginawa ko mga kapatid, tumutulong din po ako mga kapatid sa iba. Praise God. Which is, yung aking mga pamangkin, uunahin mo natin ang ating pamilya bago ang ibang tao, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So, yun po ay naging, yung grace and kindness ni David and kay Mephibosheth, mga kapatid. So next slide po. So yung third example po natin ay si David and Hushai. So who is Hushai? So Hushai was the loyal friend and trusted counselor of King David, who became a secret agent of David during his son Absalom's rebellion. So itong si Absalom ay anak ni David, mga kapatid, na meron silang pinaplano kay David sa kanyang tatay. Hallelujah. At ito si Hushai ay isang counselor, mga kapatid, at loyal friend ni David. So, ang role ni Hushai in Absalom rebellion,
So, ito po mga kapatid ay pinadala dahil nga yung rebellion against kay David, yung mga gusto nilang patasikin o ano yun si David, mga kapatid, hallelujah. So, ito si Hosea ay pinadala sa Jerusalem para maging spy siya, mga kapatid. Para alam ni David pa rin ang nangyayari, kung ano yung pinag-uusapan nila doon, mga kapatid, hallelujah. So, mga kapatid, hallelujah. So, in relation of King David and Hosea was a proper relationship with deep loyalty, strategic and trust that proved critical during Absalom rebellion, mga kapatid, hallelujah. Hosea identified as the kings of friends. So siya ay the king's friend, hallelujah. Acted as an agent, failing loyalty to Absalom while undermining his plans and relaying vital information to David. So, at dahil po doon, mga kapatid, hallelujah, dahil sa actions ni Hosea, mga kapatid, so, natulungan, Hosea's action helped lead to Absalom to defeat. So, and then ito si Ahithophel, hallelujah, na kumalaban kay David, mga kapatid, and the ultimate failure of the deliverance. So, na-defeat at ito po ay suicide, mga kapatid, hallelujah. So, doon natin makikita, mga kapatid, yung loyal friend, yung pagiging loyal ni Hosea kay David, na ano man mangyari, ano doon pa rin siya kahit buhay niya pa yung kapalit, mga kapatid, ano doon po siya na nakasalalay, praise God, o nakaalalay sa kanyang kapatid. Next slide, please. So ito na po yung mga kapatid yung hallelujah. Next. So yung next po natin, person who needs a friend. So lahat, hindi, hallelujah, praise God. So hindi lahat ng tao sa mundo ay pinalad. So ang iba, may pera, pero may mga kapansanan. So ang iba naman, marami ang mga naghihirap o because of the poverty, mga kapatid. So bagamat lahat ay kailangan ng kaibigan, ngunit may mga taong mas higit na nangangailangan, praise God. At nakadepende lang itong mga ito sa ibang tao na dapat natin tulungan, praise God. So yun po ang mga kapatid, and ang title, ang natin is the unfortunate and unprivileged, mga kapatid, hallelujah, praise God. Sabi nga dun sa Luke 5:17-26, so yung medyo mahaba po yan. Pero, ang sabi po dito sa Luke, habang nagtuturo si Jesus, ay may isang paralyzed na lalaki na dinala sa kanya na nakahiga pa sa kama. So, 4 na kaibigan niya yung nagdala doon sa kung saan si Jesus Christ ay nagtuturo, mga kapatid, hallelujah. Dahil sa punong-puno, yung bahay na yon, praise God, hallelujah, gumawa ng parang yung mga kapatid niya, ay may mga kaibigan niya, para lang siya may ipasok doon sa butas. Sa ibaba, sa butas, sa bubong ng yung mga kapatid nila. Dahil masyado masikip yung bahay nga po na pinagtuturuan ng ating Panginoon. So, at nung nakita ng Panginoon ni Jesus na ang pananampalataya ng kaibigan, una niyang isinabi sa lalaki na ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na sa iyo. So, ibig sabihin, mga kapatid, tayo, mga kapatid, hallelujah, kung may mga kaibigan tayong disabled, hallelujah, mga kapatid, na unfortunate, mga kapatid, hallelujah, praise God, hallelujah, ay tayo ang gagamitin natin yung sarili natin upang sila ay madala. Kahit ano pa man yan, may sakit pa man yan, katulad ng dito sa Bible na ito, kahit ano pa, hindi nila tawag dito, inantulad yung sacrifice nila. Madala lang nila yung kaibigan. So tayo din, mga kapatid, dalhin natin mga kaibigan natin dito, praise God, hallelujah. So upang patunayan ang kanyang otoridad na magpatawad ng mga kasalanan, inutusan ni Jesus ang paratito na bumangon ka at umuwi. Praise God, di ba? Hallelujah, yung paralisado to, pero nakatayo siya. Praise God, hallelujah. And then, yung pangalawa po, praise God, at mga relate po dito sa ating the widow, the orphan, person who needs a friend, the widow, the orphan, the weak, and the defenseless, mga kapatid. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Sabi nga doon, mga kapatid, hallelujah, sa Exodus
or doon sa, hallelujah, Exodus 20, Exodus chapter 22 to 23, so ye shall not afflict any widows or fatherless child, if thou afflict them in any wise, and cry unto me, and I will surely hear the cry. So sabi ng Panginoon, I will surely hear the cry ng mga taong ito. Praise God. Dahil alam ko, related sa Trinita dito, mga kapatid, hallelujah. Praise God. Kung sino yung mga widow natin dito, mga kapatid, yung mga orphan, mga kapatid, hallelujah. Yung mga nakabete-bente lang sa ibang tao, praise God, hallelujah. Praise God. So ito ay isang banal na utos na protection. Ang pinakahina sa lipunan, ang mga balo, yung mga ulila, sa mga widow ng pagbabawas sa kanilang pagmamaltrato at pagkasamantala, sabi, hallelujah, praise God. At sabi ng Panginoon, hallelujah, God heard the cries of these individuals and judge those who abuse them. So may mga, hallelujah, praise God, i-judge pa ng Panginoon kung sino man yung taong mag-aapi sa mga taong ito, mga kapatid, hallelujah. Including to their punishment by killing the abuser and making his family widows and orphan in turn, praise God, hallelujah. So this passage, mga kapatid, hallelujah, ang importante po, mga kapatid, dito ay yung justice, yung compassion ng Panginoon, yung kanyang protection, mga kapatid, of the vulnerable as a courtenance of God, praise God, hallelujah. So ito nga, mga kapatid, hallelujah, praise God. So God works through people, especially to the church. So we are His hands. So God, tayo ang kaibigan ng ating Panginoon dito sa kalusugan ng mundo, mga kapatid. So tayo ang kanyang kamay, kanyang paa, at kanyang puso, mga kapatid. So ibig sabihin, hallelujah, tayo ang gagawa at tutulong sa mga taong nangangailangan. Praise God. Dahil ang God ay Holy Spirit. So nung panahon na yun, mga kapatid, ang ating Panginoon ay naging tao siya. So, in-apply niya yun sa sarili niya, na tinutulungan niya lahat na nangangailangan. Lahat. So, sa kasalukuyan, sa atin, tayo ang friend ng Panginoon at tayo ang gagawa at gagampanan natin ang ginawa ng Panginoon dati. Mga kapatid, praise God. So, praise God. At, hallelujah. At sabi nga dito, mga kapatid, hallelujah. So, they need maybe food and drink or clothing and lodging, whatever it is. So Christ identified the person in need as himself. So that is, sabi sa Matthew 25:40, in as much as ye have done it unto one of the least of this, my brethren, ye have done unto me. So ibig sabihin, kung ano yung ginagawa natin sa kuhapawa natin, hindi natin ginagawa to dahil sa sarili natin, dahil sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kung sino yung nagugutom, pakainin natin, sino nauuhaw, pakainin natin, sinong walang damit, suutan natin, at sinong walang tahanan, bigyan natin ng, o patuloyin natin sa ating tahanan. Praise God. Hallelujah. Praise God. Praise God, hallelujah. And next slide, please. Praise God, hallelujah. So yung po ating fourth hallelujah topic ay Jesus is the ultimate friend. Praise God. So hallelujah, siya ang number one ultimate friend natin. Bakit? Bakit nga po ba? Tatanong ako ng isa. Sister Rita, praise God. Bakit nga ba ang Panginoon o si Jesus ang ating ultimate friend? Kasi ang ating Panginoon, lahat nasa Kanya na eh. Praise Bilang, God. atay, so sa Kanya lang dapat tayo unang-una sumunod. Praise God. Hallelujah. Yes, praise God. Totoo po yun, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. So, so yun nga po, mga kapatid. There is no greater measure of friendship than the showed to us by Jesus Christ. Hallelujah. Kasi, every time na magproblema tayo, mga kapatid, sino ba tinatawag natin? Jesus! Di ba, hindi natin ang kaibigan natin, hindi yung friend natin, hindi yung best friend natin, hindi yung true friend natin. Lagi Jesus. Pag may sakuna, nangyari sa mga kapatid, sa Pilipinas, Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. Di ba sabi nila? So, sino ang tinatawag nila? Unang ang Panginoon, hindi ang kaibigan. Praise God.
Hallelujah. And that's sabi nga dun sa Romans 5:8, while we were sinner, Christ died for us. Hallelujah. Mga kapatid, praise God. At ito yung God's demonstrated by sacrifice of Jesus who died for humanity while they were still sinners. Di ba? Napakabait. Napaka ng ating Panginoon. Napakabait. Praise God. Napaka-mercy niya. Praise God. Hallelujah. Sa mga kasalanan natin, napakabuti niya kasi kahit sa mga ginawa ng tao, alunumpayan na tayo, sinalba pa rin tayo. Nag-sacrifice niya yung sarili natin. Praise God. So, and then, of course, yung agape love ng ating Panginoon, yung unconditional love of God to His people, sa atin. Hallelujah. Praise God. And, hallelujah. Next slide, please. So, Jesus knows the need. Praise God. So, hallelujah mga kapatid. Sabi nga dun sa Matthew, praise God. Sino po makakapagbasa ng Matthew 6:8? Praise God. Sis Princess, please. Thank you. Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things we have need of before we ask Him. Praise God. Hallelujah. So mga kapatid, hallelujah. Ang ibig sabihin niya mga kapatid na bago tayo humingi sa Kanya, magdasal ng mga kahilingan natin, alam na ng Diyos kung anong kailangan natin. Mga kapatid, praise God. Alam niya na. So ang gusto niya ng Panginoon hallelujah, magdasal tayo. Praise God. Sabi nga dito, God is omniscience. Hallelujah. God, all-knowing nature is a reason to pray. Hallelujah. So alam niya nangyayari kahit na tumagop ka man sa pinakailalim ng lupa. Wala kang mga kapatid. Hallelujah. Wala tayong mailatago. Dahil alam ng Panginoon. Bago tayo pinanganak, alam niya na ang plano niya, ang purpose niya sa atin. Praise God. Hallelujah. And hallelujah. And then He already knows your needs and capable of helping. So siya lang ang makakatulong sa atin. Yung kaibigan natin, yes, agree ako doon na ang Panginoon ay may ginagamit na tao upang tulungan tayo. God, hallelujah, ay kumikilos in mysterious way nga mga kapatid. Praise God, hallelujah. So may ginagamit siya. So ibig sabihin kung ginamit yung guardian ko upang ako makatapos sa pag-aaral ko, siya ay ginamit ng Panginoon. Siya lang yung naging instrument, mga kapatid. Praise God. And then, kaya napaka-importante ng prayer. Purpose of prayer is, this is the primary goal of prayer is to know God. So, paano tayo makikilala actually, kilala tayo ng Panginoon, praise God. Pero, paano natin makikilala ang Panginoon? Diba mga kapatid? Praise God. So, kailangan natin kilalanin siya at yung prayer. So, not to get things from Him. So, hindi lang yun dahil may kailangan tayo sa Kanya, kaya tayo magdadasal, mga kapatid. Hallelujah. Hindi lang yun. It's all about developing relationship with Him. So, kailangan natin panatagin ang ating relasyon sa ating Panginoon. Hallelujah, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kasi, yan ang napaka-importante. Sabi nga, ito nga mga kapatid, like, nothing is hidden from God. He is aware of every sparrow that falls into the ground and much more. So He knows every needs of His children. He is not an indifferent God somewhere quiet in space, ignoring His creation. So ginawa tayo ng Panginoon para hindi tayo i-neglect o babaliwalain. May purpose ang Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. And then God is our friend, so close friend, as to know our needs before we ask. So, mga kapatid, sino ang ating ultimate friend? Jesus. Ay, ang hina, mga kapatid, walang ano. Praise God. Hallelujah. Jesus. Praise God. Hallelujah. And next slide, please. So, Jesus shows compassion. Hallelujah. So, compassion. Habag, awa at malasakit. Praise God, hallelujah. At sabi dun sa Matthew, praise God, o Timothy. Praise God, hallelujah. So sabi dun sa Timothy, pakibasa nga po, sis Eve, please, thank you. Timothy chapter 3 verse 16 says, And
Without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed in the world, and received up into glory. Praise God. Hallelujah mga kapatid. So, ang ating Panginoon mga kapatid ay ano dyan siya Panginoon. Mahabagin siya, maawain at may malasakit siya sa kanyang mga anak Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So sabi nga dito mga kapatid, ito na yung ating praise. And Jesus is full of divine compassion manifested in human flesh. In His humanity, Jesus interacted with people as companionship friend, many things that He did not because of His companion. Mga kapatid, hallelujah. Compassion. Compassionate, praise God, hallelujah. So ang ating Panginoon, number one na siya, yung ating kaibigan na maawain, mahabagin. Hallelujah, praise God, hallelujah. Kung minsan, halimbawa, nagkaroon kayo mga problema, mga kapatid, diba? Yung isipin niyo yung grabe ang problema na dumating sa buhay niyo. Pag tumawag tayo sa Panginoon, praise God, hallelujah, at taimtim, iniyak natin sa Panginoon natin yung mga yon. Mga ilang, minsan nga, hours lang or days. Hallelujah. Ang Panginoon, may sasagutan na siya doon, praise God, hallelujah. Kasi yan ang nature ng ating Panginoon. Mahabagin siya, hallelujah. Maawain, hallelujah. May compassion siya sa bawat isa sa atin, praise God, hallelujah, praise God. And, hallelujah, praise God. And the next slide po. And then in another case, the multiple had been with Jesus. So, ito po mga kapatid yung tawag dito. So, yung pinakita ng Panginoon, hallelujah, yung pagiging maawain niya nung time na ano doon sila sa isang lugar kung saan nag-ipon-ipon yung mga followers niya. Hallelujah. Dahil nga sa, I think 4,000 na mga tao yung ano doon. Kasama ng matanda, bata, praise God, nag-iipon at wala silang, gutom sila, nauuhaw sila. So, ang ginawa ng Panginoon, mga kapatid, ay yung isang, I think 5 loaves of bread. Hallelujah, tsaka tatlo isda. 7 fish. Loaves. 7 loaves of bread, mga kapatid, at saka few fish. Kakunti lang na isda yung mga kapatid. Pero, dahil sa kapangyarihan at ng ating Panginoon, nabusog niya yung 5,000 na mga tao na yun, mga kapatid. Hallelujah. Diba? Kung isipin natin, kung normal na yun sa isang tao, parang kulang pa yun, mga kapatid. Diba? Praise God. Pero dahil sa Diyos, ayan, doon niya pinakita yung pagiging maawain niya, yung habag niya, mga kapatid, yung compassion niya sa mga tao. Praise God. Hallelujah. And then He took, ayan nga, mga kapatid, praise God. At yun mga yun ay binahagi ng kanyang mga disciples sa mga tao. Praise God. And next slide, please. So yung last slide po natin, praise God. So Jesus comes to rescue. Hallelujah. So God in Christ rescued many people during the days of His flesh. And He was both refuge and strength to those in trouble. Hallelujah. And sabi nga doon sa, hallelujah, sa John 8:3-5, and the scribes and Pharisees brought unto Him a woman taken. So ito yung kwento ng, ito yung kwento ng babaeng adultery. Adultery, diba? Adultery, tama? Adulterers man. So mga kapatid, ito yung dinala yung babae na yun sa isang bayan. Tapos mga kapatid, sinabi doon na hallelujah na tawag dito na kung sino man yung makasalanan sa inyo, yung walang kasalanan sa inyo ay batuhin nyo ng bato ang babae. Unang bumato. So mga kapatid, meron ba bumato doon? Wala. Bakit po? Kasi lahat ay makasalanan. Praise God. Hallelujah. Amen. So, ibig sabihin mga kapatid, so, nirescue ng Panginoon yung babae na yun. Kasi lahat naman tayo makasalanan, di ba? Wala tayong karapatan. Hallelujah. Nahusgahan ang bawat isa. Praise God. Hallelujah. Wala tayong karapatan. So, God is always there to rescue us. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah, Panginoon. Praise God na nandiyan siya, mga kapatid. Hallelujah. And then,
Sige, okay. And then sabi sa John 8:1, go and sin no more. So ibig sabihin pinalaya niya na yung yung babae mo na malaya ka na, wala ka ng kasalanan. Praise God. Hallelujah. So yan ang ating Panginoon na kahit sa ngayon mga kapatid, di ba? Sino ba laging hinihingi natin ng rescue? Alam ko may rescue na yung 111, di ba? Sa mga emergency. Pero sa buhay natin, ang rescuer natin ay ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Next week, please. So, yan nga po. Eto, tapos na to. Next po. And dumako na po tayo sa ating conclusion. Praise God. So, many of us are blessed with a good friends. Even best friends. So, people we can find in trust and love. So, friends enrich our lives in many ways. And there are blessing and gift when you find the right one in our life. Praise God. So, talaga namang yan mga kapatid. Alam naman ng bawat isa sa atin mga kapatid. And how many of you would describe Jesus as your best friend? Amen. Amen. Praise God. How many of you? Walang tumataas ng kamay. Praise God. Hallelujah. Praise God. So do you know Jesus is the only real and true friends? Amen. You cannot have, mga kapatid, hallelujah. I want to encourage you to make Jesus your best friend today. Hallelujah. And forever, mga kapatid. Hallelujah. And you can never go wrong when you do this. So hindi tayo, mga kapatid. Siya lang, mga kapatid. And when we look at the expectation of the friend and healthy friendship, Jesus is all this and more. And He supports, offers encouragement, and listens to us when we need Him, allowing us to express our needs and desires. Imagine a friend who does not ever get tired. So siya yung kaibigan na hindi napapagod, mga kapatid. Hallelujah. Kung yung mga kaibigan natin nakapapagod na pag lagi na lang pupunta ka, may problema ako. Ay, lagi na lang ito pupunta sa akin, may problema. Pero ang Panginoon, hindi yan napapagod, mga kapatid. Praise God. Praise God. Hallelujah. And then, get bored or frustrated when you are vent. Yan, mga kapatid. Hindi yan. Hallelujah. Or have situation or problems, you keep going and going about, mga kapatid. Kahit ano pa yan, mga problema, dyan lang yan ng Panginoon. Praise God. So, wag natin kakalimutan ang ating Panginoon. I-prioritize natin siya. Praise God. Hallelujah. Next slide, please. And He is ever present. Hallelujah. So, you never have to wait to speak to Him. He is always available to you. So, ang kaibigan natin minsan, tatanggihan ka pa. Ay, sorry, busy ako ngayon hindi kita makakausap Ay, bukas na lang. Pero ang Panginoon, anytime. Praise God. Anytime na tawagin natin na kailangan siya. Nandiyan ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. And then He will always answer your phone call. So, Jeremiah 33:3, praise God, call unto me. That's my favorite verse, mga kapatid. Hallelujah. And then there are no missed call with Him. He does not disappear and go off radar when you need Him most. Hallelujah. Pray. Laging online. Laging online ang Panginoon natin, mga kapatid. Praise God. Laging online yan. Anytime na tawagan mo, call a friend, dyan lang lagi siya. Praise God. Hallelujah. And no, it is quite opposite. He is 100% trustworthy and reliable, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. And will never let you down. Hallelujah. So hindi tayo ida-down ng mga kapatid ng ating Panginoon. Praise God. Lagi na tayong itataas. Remember, He is the God who has been ever faithful. Hallelujah. Throughout the ages. And is there to support us through thick and thin. Praise God. Hallelujah. Next slide, please. Friendship is characterized by openness, honesty, and transparency. When look at the life and teaching of Jesus, all these qualities are central of His character. So nasa Panginoon na lahat ng katangian ng kaibigan natin, yung best friend natin, true friend natin, yung friend natin, praise God, hallelujah. So He lived, thought, and interacted with others. Jesus only speak the truth to us. This is because He desires that we become a very best friend of ourselves that we can be. So,
ano natin yung sarili natin na ang Panginoon ang maging ng best friend natin, hindi ang tao. Praise God. Hallelujah. Praise God. And this can be only possible by being close to Him and knowing the truth. He is desires for us to be free. Sabi doon sa John 8:32 says, then you will know the truth and the truth will set you free. Hallelujah. And many don't like the truth. We prepare to hear a lie. Praise God. So, diba, minsan nga, napakahirap talaga na paniwalaan yung mga taong naniniwala sa maling paniniwala. Praise God. Hallelujah. So, ipag-pray po natin mga kapatid itong mga klase ng tao na ito. And then, it's make us feel good or better. So, we prepare to hear things that confirm that we think might be true. Hallelujah. Praise God. Next slide, please. Ay, praise God. Hallelujah. So, yun ang mga kapatid na tatandaan natin sa buhay natin. Ako, konting testimony ng mga kapatid. Sabi ko sa inyo mga kapatid, nung time na sobrang dami ng problema ko, sorry, wala akong magulang na pagsasabihan, wala akong kaibigan, kasi pati yung tinitirahan ko nun kasi, child abuse pa ako. In-abuse pa ako, dumating pa akong in-abuse. So, wala ako, ayun, alam mo yung pinalayas ako, tapos nasa jeep ako mga kapatid. So, naalala ko lang kasi related dun sa yung true friend natin, yung greatest friend natin ay ang Panginoon. Meron akong 20 pesos sa bulsa ko mga kapatid. Sabi ko, wala akong breakfast kasi nga, hindi ako pinakain. Sabi ko, ano kaya mangyayari dito sa 20 pesos na pera ko? Kasi pamasahe ko lang. 7 pesos ang pamasahe, tapos tricycle at that time is mga 12 ata. So sakto na yung 20 pesos. Pero habang nasa jeep ako mga kapatid, during that time na nasa struggle ako, almost 5 years akong, mga kapatid, child abuse. So lahat na pananakit. Pero mga kapatid, talaga siya lang talaga yung naging, greatest friend ko. Siya lang yung every time na may problema ako, siya na yung tinatawag ko kasi wala akong kaibigan. Meron akong kaibigan, pero malayo siya, gusto niya akong tulungan, pero sabi ko, hindi, kaya ko to. Kasi alam ko, nandinig ang Panginoon. So, may mga kapatid, alam mo yung pinagdadaanan natin, hallelujah. So, isipin niyo na andyan ang Diyos. Siya ang greatest friend ng bawat isa. Siya ang ultimate friend natin. So, God all be the glory. Praise God. Praise to you, Lord. God bless you. Si Sammy. Hallelujah. So, napakaganda, no, mga kapatid, ng topic natin, mga kapatid, the greatest friend that we can found only to Jesus, mga kapatid.